hindi naman po pwedeng basta baliwalain kasi nakita ng Pangulong Duterte. May sinasabi siyang report na nakita niya involving actress Maricel Soriano at yung si President Bongbong Marcos. Kaya itong report na ito, sabi ko nga, ito resulta lang ng trabaho. Naiintindihan ko sila, dinideny nila ngayon. Dahil nga, sitting president, part lang talaga na pinapunta sila rito dahil nga rin sa happy nila na nag-uutos. Pero yun nga, nakakalungkot nga lang, talagang mamimili talaga sila doon sa akin at saka doon sa pagkain sa mesa nila. That's official statement coming from PDEA. So, who am I not to believe PDEA? At ito naman si Morales, na nagsasabi na siya ang gumawa ng papilis na yan, kumalat ngayon nandun na kay Maharlika, at nagkalat na sa buong social media. Hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Dahil nandyan naman talaga yung dokumento. Tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang ikinalat sa social media na umano'y 2012 confidential documents ng PDEA. Kabilang sa umano'y nilik na dokumento, ay ang Intelligence at Pre-Operation Report, na target umano ang ilang kilalang political personalities kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at mga taga-showbiz gaya ni Maricel Soriano, na nagpositibo sa droga. Gustong malaman ni Senate Chairman Bato de la Rosa, kung totoo nga ba ang mga dokumento, at paano ito nailabas sa social media. Ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales, iginiit na totoo ang mga nailik na dokumento. Ibinigay daw sa kanya ng isang informant ang impormasyon noong 2012, sa loob mismo ng PDEA office, noong siya ay nasa investigation service pa sa ahensya. Pero, itinanggi ng PDEA na mayroon silang record sa kanilang dokumento. Pinatawag sa susunod na pagdinig ang vlogger, na unang naglabas ng mga dokumento, na naglalaman ng pangalan ni Maricel Soriano at Pangulong Bongbong Marcos, na positibo umano sa droga, at ilan pang mga personalidad. Admar and Jade. At ganoon din sa inyong mga taga-subaybay. Well, bago po tayo magtalakayan, unang-una, siguro po, on behalf of the Filipino people, nagpapasalamat po kami sa inyong katapangan, no? Dahil, at saka sa inyong pagmamahal sa bayan, dahil hindi po namin talaga akalain na kayo po ay magsasalita kahapon, no? So kahit ano pa po ang sabihin ng mga taga-PDEA, nasa likod niyo po ang sambayanang Pilipino. Simulan na po natin ang ating talakayan. So unang-una, kahapon po, kayo po ay nanumpa at pinatutuhanan ninyo yung inyong pre-operation report at saka yung surveillance report na isiniwalat ni Maharlika at tinatawag na PDEA leaks. Tama ba ho ito? Opo, tama po. At sa ngayon po kasi sa batas, kapag ordinaryong dokumento, yan lang po ang dapat gawin, no, para ma-authenticate, no, na yung taong sumulat ay authenticate yung original at saka i-identify ang kanyang lagda. So, ngayong napatutuhanan na po ninyo, ang naging depensa naman ng PDEA, wala raw sa kanilang record yung kahit anong pre-operation report. Pwede ba ho talagang mapunta yan sa record ng PDEA gayong hindi naman natuloy yung inyong operation laban doon sa 43C Rockwell na kung saan di umano ang ating presidente ngayon at si Maricel Soriano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot? 46C po, attorney. Yung 43.6. Opo, 43.6. Yung pong sinasabi ng PDEA, no, particular si Director General Moro Lasso, na di umano sabi niya, wala daw dun sa record ng PDEA. So ang totoo po niyan, talagang wala talaga. Dahil itong operation na to hindi naman natuloy. Pero itong mga dokumento na ginawa ko na nandun sa folder ay nandoon mismo sa Intelligence Investigation Service kung saan ko ito iniwan kasama ng mga ibang case folder na naglalaman ng mga classified informations. Okay. Well, tama po yan, no? At maging issue nga kung paano na-leak out yan kay Ms. Maharlika. Hindi ba ho totoo na dahil naging malaking issue kung sinong nag-leak out,
in effect, miski pinapasinangulingan yan ng PIDEA, inaamin nila that the document exists dahil ang nagtataka sila, sino nag-leak out yung dokumento na yan? Tama ba ho? Tama po. Tama po. Oo. Kasi, Ngayon, opo. yung ginawa niyo pa yung report na yan, opo, go ahead po. Ano po uli? Medyo putol yung ano nyo, yung kung ginawa ko po yung report. Tama po ba? Opo. Opo, ako po Opo, yung opo. gumawa mismo, personal. Oo. Now, nung hindi na po natuloy ang operation, saan niyo po itinago yung dokumento na yan? Sino may kustodiya? At sino po kaya ang naglabas niyan? Dahil ang sinasabi niyo, hindi kayo. Doon po sa Investigation Division ng Intelligence Investigation Service, kasama po ng ibang mga case folders na naglalaman ng mga confidential information. Nandun po yan sa Intelligence Investigation Division. Ang nangyari po kasi sa pagkakatanda ko, noong pumutok, nagkaroon ng problema yung nagdemanda yung drug lord sa amin, o nag-imbestiga. Yung sa 8 million na extortion, di umano, na ginawa namin laban doon sa drug lord, lahat po kami doon sa na halos lahat ng mga ahente sa IIS ay narilib. Nung marilib kami, hindi po kami makabalik mismo sa opisina ng IIS. Kaya yung mga case folders na yan naandun po lahat sa mismong IIS. Well, yung ating confidential informant na naging basehan po ng inyong pre-operation report, buhay pa ba ho yung ating confidential informant? At ano po ang likelihood na lulutang din siya para isiwalat ang katotohanan? Patungkol po doon sa confidential informant, wala po akong anumang impormasyon kung nasaan siya ngayon o kung ito buhay pa o namayapa na. Dahil itong case folder na to na naglalaman ng confidential information na nagtutukoy doon sa sa isang actress na pinangalanan ko nga sa Senado na si Maricel Soriano at si ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko ngayon alam kung nasaan itong confidential informant. Pero yung kanyang declaration at pinanong pa ang deposition of witness kasama po doon sa folder. So, hindi pa po nasisiwalat yung kanyang sinumpaang salaysay, pero narariyan po yung kanyang sinumpaang salaysay. Opo, kasama po doon sa at sinabi ko nga po doon sa hearing sa Senado na yung folder doon po kasama po yung yung deposition ng witness na nandun po yung pati yung mga litrato, 5 pirasong computer printout yun na naglalaman ng litrato na dinownload mismo nung confidential informant mula doon sa cellphone niya. Well, for now po, again, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ay nagsiwalat ng katotohanan. Bigay po kami. Partners, kayo naman po, para sa inyo mga tanong. Sir Jonathan, magandang umaga, si Admar po ito. Sir, 2012 ito na naganap at nabanggit mo nga doon na kumbaga napakatagal na ito na panahon, nanahimik na siguro ang iyong kayo po. Pero ang tanong, bakit po kayo lumantad at kumbaga banggain kung sino man yung nandoon nakalagay sa dokumento na ito na nangyari 2012 pa po? Una-una, hindi ko nga po hindi ko nga po ini-expect yung paglabas itong mga dokumento na ito kasi nung makita ko ito, dahil doon sinabihan ako, nung mapanood ko, talagang nagulat talaga ako. Ang una na talagang, sino naglabas nito? Siyempre, nandun yung galit, ganoon din sa galit ko kay Maharlika,
at sa kung sino doon sa mga taga-PIDEA na naglabas nito. Kasi ang isa sa mga naiisip ko na kaya ito lumabas dahil doon sa nangyayaring involvement ng PIDEA Director General na sa pagitan ng ahente na kanyang di umano ay nakaalitan. Kaya isa yun sa mga dahilan na nakikita ko ngayon dito sa sa paglabas ko, dahil talagang ako yung yung kagaya nakita naman natin sa Senado, no, kung hindi ikaw lalabas sa investigasyon na to, no, lalo lang nila akong talagang magiging scapegoat, 'di ba? Nakita naman natin sa Senado, talagang ginawa nila sa halip na imbitahan nila ako, tanongin nila kung ano itong mga dokumento na ito, ang ginawa, nagmistulang abogado ni Pangulong Marcos, yung Director General ng PIDEA. Hindi man lamang niya alamin na kung paano ito naging dokumento. Hindi man lang niya ako tanungin kung ano yung nilalaman nito mga dokumento, kung paano ito nangyari at kung ano yung magagawa ng agency. Sa halip, talagang harap-harapan, siniraan niya ako sa publiko nang wala namang kompletong basihan yung paninira niya sa akin. And doon po sa pagdinig, tingin mo na ungkat ang dapat mausisa at dapat na malaman ng taong bayan? Kasi kung pagbabasehan natin ang mga comments doon sa live stream, tila nakukulangan sila, may something sila na hindi na-satisfy ang ating mga kababayang nanonood kahapon. Sa inyo po, naging daan ba ang unang pagdinig para mailahad sa taong bayan ang katotohanan? Alam niyo po, unang-una, ano po ito, nagkaroon ng katuparan, yung hinihingi ng taong bayan na madinig nila. At pangalawa, mapatunayan ko at mapatotohanan ko na sa pamamagitan ng panunumpa ko doon sa Senado na ako mismo ang gumawa ng pre-ops at ako mismo yung taong nakalagda dyan at yung authenticity nitong mga dokumento na ito, yun po yung importante. At kasunod nun ay yung pag-identify ko doon sa mga personalidad na subject noong mga PIDEA documents po na yun. Opo. Sir, yung parang ang naka-focus din kasi doon yung sa unang pagdinig, doon sa gaano kadelikado yung pagka-leak ng mismong dokumento. Parang ang hinahanap pa doon sa una is sino itong nag-leak na ito at hindi pa nakatutok mismo doon sa laman at target nung inyo pong dokumentong ginawa o target ng inyo pong investigasyon, which is ang kasalukuyang Pangulo at ang artista na si Maricel Soriano at iba pang mga personalidad siguro. Sorry, nawala ako. Pakiulit po. Ang nakatuto kasi doon, sir, parang yung sino ang nasa likod ng pagkalik ng mismong mga dokumento. Hindi na doon sa mismong ano ang laman ng dokumento. Nag-aantay ba kayo na mabusisi yun ng husto talaga? Dahil nabanggit mo nga yung irregularity din doon sa drug test. Pero hindi na nagkakaroon ng follow-up question, hindi na nabusisi, and inaasahan nyo ba na possible sa ikalawang pagdinig matatalakay na ito ng lubusan? Opo, kasi ang ano po doon, ang subject po kasi ng hearing is PIDEA leaks. Tungkol po doon sa unauthorized declassification ng mga confidential yung classified documents. Pero
bilang alagad ng batas na naandon na katulad ng PIDEA, dapat kumbaga sa ang dapat nating malaman kung ano yung naging posisyon. Kagaya kahapon tinatanong ko sila kung ano yung naging kanilang posisyon doon sa mandatong pinagkaloob sa kanila ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Matapos nga na malaman ng publiko. Una yung paano lumabas ngayon lumabas. Kagaya niyan. Ano ang gagawin natin? Aakto ba tayo? Aakto ba ang gobyerno o ang PIDEA patungkol dito sa mga nabulgar na mga confidential information na involving dun sa actress at dun sa politician? Diba? Yun ang inaantay ng taong bayan kung ano yung magiging pagkilos ng ahensya na pinagkalooban ng mandato ng batas. Yun po yung isa doon na dapat talagang tutukan para magkaroon talaga ng kasagutan sa mga katanungan ng taong bayan. Opo. Sir, meron pa po ba kayong, kasi dun sa unang bahagi po ng inyong pagdinig, diniretso agad yung mga kinaharap mo na kaso, lahat ng mga irregularities. Sa kasalukuyan ba, may pending pa po ba kayong kinakaharap na reklamo or kaso? Opo, bali ito po yung kasong gawa-gawang kaso na ipinail ng PIDEA. Yung isa po bali na-acquit na ako yung katabi nga ni Director General Lasso na yun po yung naging complainant na nag-file sila ng kaso na wala man lang silang personal knowledge doon sa kasong pinail nila sa akin. Unang-una yung mga ginagawa nilang paninira sa akin, talagang noon pa man dinurog na nila ako. Ano pa ba ang magagawa nila sa isang durog na? Wala na. Kumbaga sa hindi ko na iniindayan dahil yung mga ibinabato nila sa akin wala namang wala namang kumbaga sa walang matibay na dahilan para ako talagang gibain. Kumbaga sa ako sinisikap ko talaga na talagang labanan itong sa pamamagitan ng pag-attend ko doon sa mga korte at paglalabas ng mga ebidensya upang patunayan na ako ay inosente sa lahat ng mga akusasyon at bintang nila sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kaso. Sir Jonathan, si Jade po ito. Ang tanong kasi ng taong bayan, gaano ho ba tayo kasigurado na doon sa setting, doon sa lokasyon na nakalagay po doon sa pre-operation document po ninyo, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos at isang artista po, andan doon mismo at gumagamit ng illegal na droga? Yung po confidential informant po ang nag-provide at siya yung merong personal knowledge. Siya yung nandun kasama niya. Kasama siya mismo doon sa kung saan nandoon yung tinuturo niyang mga personalidad. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, talagang nagpakita siya ng pruweba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon, iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ipina-identify ko pa mismo sa kanya kasi doon sa litrato merong humisinghot talaga. Meron nag-aayos nung linya nung white powdery substance Kaya kahit kilala ko yung tao na nagde-depict doon sa picture na yon, tinanong ko ito doon sa confidential informant. Kaya gusto ko siya para sinusulat ko nung dinideklara niya. Personally, nakita po ninyo doon sa larawan at Opo, sa larawan. Opo. Pero lilinawin ko po na itong itong mga larawan na ito, yung confidential informant po ang nagdala, nagpresent at galing po ito doon sa kanyang cellphone kasi
yung computer printout at saka yung cellphone niya, ipinakita niya sa akin, sir, eto po yan sa cellphone, eto po yan, yung nandito sa printout, eto po yan. Tapos, ini-scroll po niya. Kaya ako naman, talaga nakita ko naman yung, na mukhang credible at talagang mukhang kapali-paliwala naman yung ano niya. Kaya, nagkaroon ako ng motivation na talagang idokumento. At para magsagawa nga ng surveillance dun sa kaya yun yung mga documentation na ginawa ko. Sa panahong yon, Sir Jonathan, kilala niyo po ba si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano? Opo, mga national figure yung mga yan, unang-una si Binibining Maricel Soriano, isang magaling na actress, at yung isa naman talagang galing sa sa pamilya. Kaya kung bakit pamilya na kilala, kaya at maimpluwensya. Kaya kung mapapansin nyo, nakalagay affluent, kumbaga itong mga nandun sa pictures, talaga makikita mo nasa alta sosyedad, talagang kilala sa lipunan, na merong kakayahan sa buhay. At ganoon din sa politika. Ito bang mga pictures na nakita po ninyo, nasaan na po ito ngayon? Sino pong may hawak? Nandun po sa folder, yung nga po sa case folder, nandun po yan sa Intelligence Investigation Service. Nagtataka ako dito talaga kay Director General Lasso. Kasi, makikita mo naman sa hearing, kung yung mga dinala niyang mga tao nagsasabi talaga ng totoo sa kanya o talagang pinagtatakpan niya yung katotohanan na talagang ito ay nag-e-exist. Kasi nagkaroon kami ng pag-uusap nung dati kong boss bago itong hearing na ito, nung lumabas yung nung lumabas yung issue na ito tungkol doon sa mga PDEA documents. As sabi ko nga kahapon doon sa talagang sinabi ko doon sa boss ko na siya na yung magsalita. Kaya ang tanong ko, sasabihin na ba natin? Sabi ko sa kanya, hindi po pwedeng kikilos ako na hindi niya alam. Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya nga ang sabi nga niya, i-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Basta ako, i-deny ko yan. Sabihin ko lang, wala. Di ba? Madaling sabihin sa pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko, sabi ko ganun. I-deny natin. Ako nakapirma dyan. Kung wala kayong pirma, wala kang pirma, madaling sabihin deny. Paano ko i-deny ko at lumabas yung confidential informant, dala-dala yung kopya niyang kanyang sinumpaang salaysay. At i-identify na siya po nag-investigate. Paano kung may paglabas original copy ng pre-operation report at saka ng authority to operate? At ito, pag nilabas ito, paano? Kung ipasubmit ito ni Senator Bato sa National Bureau of Investigation para doon sa question document examination, i-compare yan doon sa pirma ko at saka doon sa mga pirma dyan. Paano pag pinag-match yan? At nag-positive na parehong pirma. Pirma ni Morales yan. Di ko nag-deny ako, di paano ako? Perjury na naman ako. Diba? Ang hirap nun. Ang hirap. Kaya, alam nyo, dumating ako sa point nung lumabas ito at yung pakikipag-usap ko doon sa aking mga kasamahan, particular doon sa aking boss. Dumating ako sa point na mamili talaga ako. Aaminin ko sa inyo. Dumating sa point na magdi-deny ba ako o talagang sasabihin ko totoo. Kaya nausap ko yung aking may bahay. Nausap ko yung pamilya ko. Sabi ko sa kanila, ito yung sitwasyon. Sabi ko sa kanila, nagulat nga yung may bahay ko. Sabi niya gano'n, totoo pala yung nababalita. Sabi ko, ito yan. Sabi ko gano'n. Kasi kausap ko tong sila, kilala naman ng ko yung makasama ko. Kausap ko yan sila Francia. Sabi ko gano'n. Kaya sabi niya, i-deny ko na lang. Sabi niya, baka naman mapahama ka. Ano ba ang totoo? Sabi ko, totoo yan. Totoo yan, kaya lang hindi natuloy. So ikaw, ano mo, hindi ka ba mapapahamak? Sabi niya.
Sabi ko, mas mapapahamak ako pag magsinungaling ako. Sabi ko sa kanya, o hindi, ano na lang, sabi niya ganun sa akin. Kaya, April 7, gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso. At yung ano, sinabi ko sa kanya na ako yung ano niyan, ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga dyan. Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika. Kung meron man, kung sakali man, magsagawa kayo ng investigasyon, willing and able ako na humarap sa inyo. Yun po ang sinabi ko. Sir Jonathan, itong mga pictures po na nabanggit po ninyo, maaari ho ba ninyong maibigay at maipakita yan sa susunod na mga hearing? Kung meron po kayong at least may mga nakuha po kayo doon mismo sa mga larawan na yan. Tinanong ko pa kung nga po si si Maharlika kung wala pa ba sa kanya. Kasi magkakasama po yan sa folder. Magkakasama po yan. Kung may mga dokumento na nakarating na nakakasama doon sa nakapaloob, hindi po pwede na wala siyang kopya dyan. Di ba? Kasi yung pictures na yan nakalagay doon sa folder kasama nung affidavit, yung deposition ng witness. Kasi yung mga pictures at saka yung deposition ng witness, merong relasyon yung dalawang mga dokumento na yon, mga pictures at saka yan, at itong mga pre-ops at authority to operate, may mga relasyon po sila. Kasi itong mga pictures po na ito talagang in-identify, sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Kung mapapansin niyo po ito, kung balilitaw sa publiko ito, makikita stolen shot po yun. At itong confidential informant po na ninyo, nakausap nyo na po ba nitong huli, bago itong hearing? Hindi na po kami nagkausap, magmula pa po nung matapos yung pagkuha ko sa kanya ng statement, mga ilang araw bumabalik pa yan At yung lumpa pa siya doon sa Legal and Prosecution Service. Nakapalumpa po siya doon sa isang komisyonado o isang abogado na merong authority para mag-administer na oath. At yung nga po, meron pong pangalan ng metatak po yun. Ganoon naman po yung yung usual na ginagawa pagka may investigation kami. Hindi na kami nakapag-usap pa. Pero nagtry ako nung huli kong pagkakaalala dyan sa trabaho na yan, i-discuss ko paano makaharap ko ng personal itong namayapa na pala si Asik Gadapan, dahil sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na kanyang mista sa Philippine Military Academy. Sinabi niya sa akin na huwag mo nang anuhin yan at ayaw ng taas, sabi niya. At pa nga niya, allegedly, binanggit niya yung pangalan ni Executive Secretary Paquito Ochoa na ito yung nag-order sa kanya na wag ituloy yung operation na yan. At yun nga, sabi nga niya, wala tayong mapapala dyan. At baka lang ang abutin natin dyan. Malayo mararating natin, mapapahamak tayo dyan. Yun yung niya. Bukod po sa inyo... Mr. Morales. Yes, attorney. Go ahead po. Mr. Morales, tanong ko lang, itong confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance, o siya ba'y isang nanonood lamang, siya ba'y kasambahay? Anong tingin niyo? Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yon? Alam niyo po, doon sa pagkakakuha niya ng meron po siyang access kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato ng sikreto kung hindi ka kasama. Nandun po sa nandun po doon sa kanyang sinumpang salaysay dahil yung
yung initial na pag-uusap namin, inassess ko talaga kung ano itong motivation nitong tao na ito. Kasi bilang ahente no ng PDEA dati at investigador, ang mga nakikita ko motivation, kundi pera, nakagalit, inggit, selos, negosyo, kaaway sa negosyo, kakompetensya doon sa TARP o doon sa teritoryo, at iba pa. Hindi ko sasabihin kung ito ay lalaki o babae. Talagang manganganib ang buhay nitong tao na to. Kaya nga, sabi ko nga po, no, kung ano man, ito kung ma-declassified ng tuluyan, hayaan ko po yung mismong authorities ang mag-declassify. Kasi nga, meron din akong kakaharapin talagang kung talagang ko to. Kasi hindi po pa po siya naka-declassify yung nilalaman po nung nung epidemic. Pero at least bigyan niyo po kami ng indikasyon. Ito ba ay kapwa alta sosyedad o isang kambahay doon sa lugar na yon, kasambahay? Mamamatay po yung tao. Pasensya na po talaga, attorney. Kasi sa ngayon po, no, kaya nga, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano na nangyari, doon sa tao, no? Pero ito matatalip. Kasi hanggang ngayon po, no, magmula po nang lumabas itong issue na ito na ipinulgar ni Maharlika, hindi malayo, talagang nagkakaroon sila ng talagang pag-check. O sila mismo nagkakaanuhan na yan na sino sa atin yung nag-leak nito. Basta yun po ang sinasabi ko, no, na itong ang motivation ng nagbibigay ng trabaho ay maaring pera, selos, inggit, galit, kakompetensya, o ano pa man. Di ba? Yun lang po yung motivation doon sa yun. Ayun, kung nakuhanan sila doon sa mga activities nila, sila na mag-isip. Kaya nga, sabi ko nga, swerte kung buhay pa ito o kung ano man. Sir Jonathan, si Admar po ito ulit. Yes, sir. Doon sa pag-iimbestiga nito or planong pag-iimbestiga, no, kasi hindi nga natuloy, kayo lang po ba ang nakakaalam nito or meron pang ibang taga PDEA? Kasi it seems na yung PDEA, marami silang nilahad doon ng mga witness na hindi nila alam. Wala po ba kayong katrabaho nito? Kasi malaking mga personalidad na ito. Kahit during that time, 2012, itong target po ng inyong investigasyon. At nasaan na po sila? Aktibo pa ba sila sa PDEA? Or meron na bang ibang hindi na aktibo sa PDEA na willing din ba na pumanig or igiit na tunay ang inyo pong sinasabi? Kapag gumagawa po ako ng sinumpang salaysay, yung pong mga tao na naandoon habang nag-iimbestiga ako, talagang sinasabihan ko, ikaw ang witness nito ilalagay ko pangalan mo. Diba? So, noong mga nakarang, paggawa ko doon, lalo particular ito, nakalagay po yung pangalan ng saksi. Nakalagay po doon. Ngayon, doon sa ipinresinta ni Director General Lasso na mga dati kong kasamahan, sa akin naiintindihan ko po, naunawaan ko yung pinanggalingan nila, pinanggagalingan na kumbaga sa talagang itatanggi. Yung boss ko na nga lang, nakita nyo na kung paano magkabuhol-buhol Diba? Tinatanggi niya na nagkausap kami. Later on, yun, meron na siyang sinabihan o na Kasi, ang inaano ko dito, sinabihan mo ko na i-deny. Tapos sasabihin niya, parang may nasabihan nga ako na hindi ko lang matandaan. Ibig sabihin,
yung sinasabi ko sa kanya, kaya nga tanong ko sa kanya, ano, sasabihin na ba natin? Kasi ang inaano ko kay Director General Lasso, na bago itong hearing, merong nagkaroon ng pag-uusap. Merong mga nag-usap. Nag-usap yung mga dating magkakasama. Nag-usap yung dating magkatrabaho. Ano pinag-usapan? I-deny na lang yung dokumento para wala ng gulo. Opo. Sir Jonathan, bago lang si attorney ulit, siguro kung okay na yung kanyang linya. Ito bang dokumento na ito, nakikita mo na ito rin yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nabanggit niya na meron siyang nakitang dokumento rin way back noong mayor pa po siya ng Davao City. Tingin mo ito lang yon o meron pang ibang mga dokumento rin na nagsasaad din dito sa alleged na paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo? Naniniwala po ako na mukhang kapareho o unless na yung nagsabi sa kanya gumawa ng gumawa ng report o special report. Pero kung mababalikan ninyo yung sinasabi ng dating Pangulo, bagamat Bisaya, pero yung pangalan ng Maricel Soriano, yung pangalan ng presidente at yung institusyon ng PIDEA na may i-re-raid, sa ano ko po, ito po yung mga information na nakalagay doon sa folder. Ito po yun na naandun sa IIS. Ito po yun, hindi malayo, ito po yun. Kaya lang, hindi ko naman po alam na ito yung report na naiwan doon sa IIS. Maari, kung ito binrip siya, maaring ito ay binigyan siya ng isang special report o laman ng isang intelligence brief na ibinibigay ng mga alter ego o ng mga heads of offices na nakakausap ng Pangulo. Opo, Sir Jonathan, ipinagbabawal po ba sa inyo bilang PIDEA agent, halimbawa nag-iimbestiga kayo, na mag-secure ng sariling kopya doon sa inyo pong dahil baka possible, dahil nga ginipit, baka alisin lahat ng mga nakalap ninyo na mga ebidensya. Ipinagbabawal po ba na magkaroon kayo ng kopya nito? Opo. Hindi po pwede kung yung mga dokumento na yan dapat doon lang. Kahit na yung magkwento ka Yung magkwento ka na patungkol doon sa classified information, hindi yan Hindi kumbaga sa itong trabaho sa akin pag diyan para sa opisina pag sa bahay wala na. Pag umalis ka dyan sa opisina niya, andyan na yan. Kaya ako man, gusto ko man matuloy yan, operation na yan. Wala na ako doon, wala na akong karapatan para hawakan yan. At iyaan, talagang para doon sa mga susunod na ahente na nandyan, sila na magtuloy niyan. Opo, attorney? Mr. Morales, Yes, yung sir. 2012, kung maalala nyo, senador ba ho no ng ating presidente or wala siyang posisyon sa gobyerno ng mga panahon na yun? Alam ko po politiko, kaya nga po kaya nga ang sinabi ko sa kanya, sa pagkakaalam mo, siya. Ang declaration po ng confidential informant noon, politician. Kaya politician. Kasi po, kahit alam ko pong senador siya, hindi naman po sinabi ng declarant na senador siya, yun lang po yung nagre-reflect dun sa tinitipa kong affidavit. Kung ano lang po yung sinabi. Anong pagkakakilala mo sa kanya? Ano ba siya? Politician po, yun. Maliban dito, ano pa ang pagkakakilala mo sa kanya? Yun po. Yung ating yung confidential informant, meron ba siyang sinabi na bakit magkasama noong mga panahon na yon si Maricel Soriano at si Presidente? Meron bang sinabi na parang ano ba yan, magkaibigan lang sila o meron bang relasyon? Bakit doon sa bahay ni Maricel Soriano nang gagaling yung pagsinghot ng powdery substance? Meron ba ho? Other than magkakilala sila, meron bang sinabi na special reason kung bakit doon mismo
sa pamamahay ng artista Parang- na nangyayari. Parang wala ata, hindi, ano, basta ang ano lang, yung mga tao na ano, kasi naka-focus lang po kami doon sa mga litrato eh. Yung ano eh, wala, parang wala ako natanong po na gano'n, na bakit sila, ano ba sila, o ano, no. Kaya, wala po ako natanong na Oo. Nangyari po itong insidente nito panahon pa ni Presidente Pinoy at alam namin na parang dyan ding mga panahon na yan na nagkaroon kayo ng kontrobersiya. Ano ba ho yung kontrobersiya ninyo? Dahilan kung bakit kayo ay natanggal sa PIDEA? Ito po yun, ano. Yung kontrobersya na yung una nagpumutok dun sa PIDEA po, no. Ito po yung na meron kami natuklasan na isang grupo ng mga na malalaking drug trafficker na nag-ooperate sa Binondo. Ganon din sa ginagamit nila, no, yung National Bilibid Prison na bilang kanilang mga ano, no, yung distribution. Yung nandiyan yung kanilang yung mga nakakulong doon na mga high profile inmates, yun yung ginagamit nilang mga marketing officers. Ngayon, katulong ng Anti-Money Laundering Council, natuklasan po namin yung accumulated na sales ng sindikato ay umaabot sa 200 billion pesos. So, yun po, kami ng nagkaroon ng asset preservation order at ang inabot na nga lang po ng press order ay 130.4 million. So, tinrabaho namin yung mga personalities sa likod niyang Binondo Drug Cartel at nagkaroon po kami ng pagkakataon na maaresto yung isa doon sa mga financier. Nahuli ko po yun doon sa NAIA, Terminal 3, matapos itong magkaroon ng warrant of arrest. At yung isa na bypass ko doon sa May Timog, ako po mismo yung post buyer. At yung isa ay nahuli ko mismo doon sa DOJ nung paatin siya ng preliminary investigation. So, patapos po doon, mahuli namin yung pinaka isa sa mga financier. Ang ginawa nitong sindikato, kasabwat yung iba sa gobyerno at merong taga-media, pinailan kami ng 8 million extortion na So, sumambulat po yun sa publiko, nagkandak ng investigation ng NBI at umatin naman po kami, sinabit naman namin ang sarili namin at dahil nga malakas yung pressure, ipinail ito ng DOJ sa ombudsman at yung sa court ng Quezon City. Na-exonerate naman po kami doon sa extortion na yun sa ombudsman. Ganon din po sa Quezon City, na-dismiss naman po yung kaso. Ngayon po, dumating po yung point na hindi na namin maintindihan yung liderato ng PIDEA, particular dito doon sa Deputy Director General. Ito po yun. So, talagang grabe yung disappointment ko doon at saka doon sa kasulukuyang Director General ano ba pangalan nito? Inalisan kami ng karapatan na manghuli. Nirelieve kami doon sa IIS, nilagay kami sa regional office ng NCR. Pwede kaming manghuli doon lang sa squatters area ng PIDEA sa likod. Yung squatters area doon sa likod ng PIDEA, doon lang po kami pwede manghuli. Biro nyo, apat kami opisyal, tapos may mga tao kami. Biro mo, sayang yung sweldo pasweldo sa amin. Doon lang kami sa maliit na area, inuhuli namin laboratorio, drug trafficker, tapos pinahuhuli sa amin yung mga piso-piso. Pero talagang sama talaga ng loob ko na. Ano ba talaga? Ano ba ang tama at mali? Kung ganyan lang pala din ang natin dito, magpapautos kayo kahit wala namang kasalanan yung tao, tama na natin. Umpisahan na natin sa tulad natin. Sabi ko, total pare-pareho tayo alagad ng batas, itama na natin. So, ang ginawa namin, 3 kaming ahente, nag-execute kami ng joint affidavit, nireklamo po namin yung aming opisyales.
na nag-uutos sa amin ng mga ng kung ano-anong irregularidad. Kumbaga sa yung mga inuutos sa amin na for compliance na accomplishment. So pinahil namin sa IAS yun, at ito namang IAS, sa halip na umaksyon, kami pa yung pin-down kasi masisira daw yung agency. Kita nyo, no? Kapag ka yung sistema lalabanan mo at magsasabi ka ng totoo, ikaw yung kakanain. Dahil nga nakapag-execute na ako ng affidavit, pag upo ko sa korte, sinabi ko yung totoo. Dahil hindi ko na matiis yung taong nagdudusa na wala naman talagang kasalanan. Alagad ka ng batas eh. Kung ikaw alagad ng batas, dapat ikaw yung nagtatanggol dun sa karapatan ng tao na yun. Diba nga, ako nangyari na sa akin. Nag-iisa akong pulis, meron nag-aamok, naghahabol ng panaksak sa isang palengke ng Pasig. Iniharang ko po yung sarili kong buhay. Mamamatay siya o mamamatay ako. Napatay ko siya. After less than or more or less 5 years, acquitted po ako. At ginawa ko po uli yun. So, para sa kaalaman po. Opo. Okay. At So, yun para po, sa kaalaman po ng ating mga viewers, no, linawin po natin, wala po kayong kahit anong conviction sa kasong kriminal. Wala po wala kayo. po. Wala po. Wala po. Wala po. Pero meron pa rin kayong mga hinaharap na mga kasong kriminal. Opo, at ito po yung mga sabi ko nga ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Okay. So ngayon, bagamat may mga kaso po kayo na nakabinbin pa, wala pa pong conviction. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sirain ang pagkatao ninyo dahil wala pa kayong criminal conviction, no? Opo. Tama ho 'yan, no? Opo, tama po. Sir Jojo, nagsimula po ba itong Mga partners. yung sinasabi niyo pong panggigipit after nitong plano niyo sanang investigasyon against kay ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo po nung una na hindi ko maunawaan kung saan nagmumula itong pagkakaroon ng pressure sa akin ng ng liderato ng PIDEA. Noon kay Asik Gadapan. Tapos nung dumating naman itong pumalit na bagong Director General, Batong Director General, Yusek Gutierrez, yung dati. Pumalit yung si General Kakdak. In-appoint siya ni bali ang nagrekomenda diyan ang sa pagkakaalam namin ang nagrekomenda diyan is si Executive Secretary Paquito Ochoa. Nung umupo siya, talagang mainit ang dugo niya sa akin. Talagang hindi ko alam kung sinulatan ko pa yan at nilatag ko pa yung mga pending na mga trabaho yung sa mga high value targets, pero binaliwala niya. Yung dinala kami sa ni-reassign kami sa NCR at pinagtrabaho kami, specific ang tatrabahuhin nyo lang yung squatters area dyan sa likod. Tingnan nyo may mga existing kami, case operational plan, may mga existing kaming mga trabaho na ginastosan talaga ng gobyerno. Magtataka talaga ako hanggang sa yung tungkol dun sa mga drug lord talagang hindi kami nagkaroon ng patas na pagtrato dito sa particular ako dun sa hanggang sa nare-realize ko na mukhang hindi kaya itong pagkaka-imbestiga ko dito sa cocaine na involving politician Bongbong Marcos, hindi kaya ito yung dahilan ng nangyayaring indulto sa buhay ko ngayon. Talagang ba't ganito? Imbis na talagang winawasak talaga yung pagkatao ko. Talagang pinalalabas nila sa publiko na hindi ako dapat pagkatiwalaan. Iniisip ko talaga yun hanggang ngayon Pati yung
yung pagkakaso na yon, sino ba nagkaso sa akin? Yung na-acquit ako sa Quezon City RTC. Ito yung tao, ang nagkaso sa akin dito, yung taong in-appoint ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Yung kaso doon sa sa Pampanga, sino nagkaso sa akin? Yun din yung tao in-appoint na yung nirekomenda ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Kaya sabi ko, hindi kaya konektado itong mga ito. Ngayon, 2013, pinatawag ako dahil nga talagang naging vocal ako sa publiko, lalo sa media, sa mga irregularities na nangyayari sa PIDEA. Pinatawag ako ni Attorney Serapio na police din, si retired Police Director General Pelizardo Serapio sa Law Enforcement Security Integration Office sa Mabini Hall sa Malacanang. Sinulatan ako as per instruction by Executive Secretary Paquito Ochoa. Ang sinabi nila, hindi raw formal investigation, pero parang pinadala sa akin yung mga nalalaman ko, yung mga ano ba yung sinasabi mo, ganito, ganyan, bla 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 bla. Nakita ko, pinag-present pa ako. Pero, wala naman. Papagalitan lang pala ako. Binaliit lang yung aking kakayahan, yung aming mga accomplishment. Binaliit lang. Sir Kaya Jonathan, sabi ko, opo. Sir Jonathan, bago lang tayo magtapos, may ilang katanungan lamang. Yung po mga classified documents, ano pong assurance natin na hindi ito mawawala? At o maari ba itong mawala at maaring sunugin kung gugustuhin ng mga taong talagang ayaw ipakita itong mga ebidensyang ito? Alam niyo, sa nakikita ko indicator sa tahasan pagtanggi at pagsisinungaling nitong PIDEA Director General para lamang maipagtanggol yung nag-appoint sa kanya, talagang pinalalabas talaga niya na sinungaling ako. Harap-harapan talaga na pinaninindigan niya, sinungaling ako. Yun ang sinasabi niya. Kasi nga, ito lang yung paraan para maipagtanggol niya yung nag-appoint sa kanya. At kaya yung sa pagsisinungaling na talaga na sinasabi niya walang ganyan, hindi nag-exist. Kaya nga ang sabi ko kahapon sa hearing, ano yung hawak? Ano yung pinapakita? Ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Kasi yung trabahong Maricel Soriano, Bongbong Marcos diyan sa paghitip ng suspected illegal drugs. Ako nag-imbestiga diyan Kaya iyon, kumbaga kung mismong si Pangulong Duterte, inilaglag nitong mga taga-PIDEA. Saan ba naman tayo nakakita? Kaya ang itatanong ko dun sa May 7, sino ang mas credible? Itong nagpapanggap na tumatayong abogado sinasabi ng confidential informant na politician na si politician Bongbong Marcos na sinasabi ng confidential informant na humihitit ng dangerous drugs, sumisingot ng dangerous drugs, o si Pangulong Duterte? Si Director General Lasso o si Pangulong Duterte? Sino ang merong credibility sa dalawang ito? Sir Jojo, bilang panghuli na lang, after po nitong maisiwalat, kamusta po ang inyo pong pamumuhay sa kasalukuyan po? May mga banta po ba na kayong natatanggap after mangyari po ito, after ng inyo pong paglantad? May iba rin bang mga media entity na nag-i-interview sa inyo para lubos na makuha yung mga impormasyon pa? Sa media entity na iba, wala po Wala pong wala pong siguro dahil na rin sa takot na mangyari sa kanila, yun nangyari sa SMNI.
kasi naka-experience na ako na in-interview ako ng isang na isang kilalang radio station at sinabihan ako na wag na tayo magbabanggit ng tungkol kay BBM. Kasi minsan ako na-interview no March 17, tinanong ako nung isa doon sa dalawang host ng programang panggabi, sa inyong grupo, meron ba kayong meron ba kayong listahan na sabi ko na mga tao na personalidad na gumagamit ng na involved sa illegal drugs. Sabi ko meron. Sa mga politiko, sino ang pinakamataas na politiko ang meron na nasa listahan niyo? Sabi ko, presidente. Kaya nung mga sumunod na interview, after 2 weeks o 3 weeks ata yun, bago interview, sinabihan ako, huwag na tayo magbabanggit kasi baka mawalan kami ng trabaho. Pamasara yung istasyon. Pero yung Yun banta po. po, Ngayon, Sir Jonathan, meron po ba? Ano nga po yung tanong Yung niyo ulit? banta po sa inyong buhay after banta. nito, Yung Sir. banta po, sinabi ko po sa Senado kahapon na habang total Sir Marato, Opo. Alam po. Sige po, Sir Jonathan, go ahead po. Ayun, well, sinabi ko po nga po nung nung pinakahuling hearing, sabi ko walang ibang tao na mag-iinteresan kasi sinabihan po ako ni Senator Bato de la Rosa na mag-iingat ako baka may mga ibang grupo na pag-interesan ako para palabasin daw na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. Sabi ko wala naman akong alam na ibang tao na po pwede mag-interest sa akin kundi mismo si Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa issue na ito. Dahil dito sa ginawa kong pag-iimbestiga at pagkuha ko ng statement sa confidential informant na itinuturo siyang sumisinghot ng cocaine kasama itong ibang personalidad kabilang si Maricel Soriano. Kaya wala akong ibang tao na naiisip na maaari mag-interest laban sa akin kundi ang Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya nga sabi ko, ito trabaho lang po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kung meron man na dapat patunayan na kayo malinis, dapat patunayan nyo sa pamamagitan ng ng pagharap sa Senate investigation or pagsasubmit sa sarili nyo sa isang scientific method. Ito po yung mag-undergo siya ng hair follicle drug testing. Yun po. Patunayan nyo sa tao na malinis kayo. Hindi totoo yung sinasabi ng ahente na yan. Sinungaling yan. Ito, magpapadrug test ako sa harap ng sambayan ng Pilipino. Diba? Sana ganun Attorney? Ayan. Lako, no? Mr. Morales, personal niyo bang kakilala si Presidente Duterte at kayo ba ho ang nagbigay sa kanya ng dokumento na tungkol dito kay PBBM? Hindi ko po kilala, hindi po kami magkakilala ni Pangulong Duterte. Wala. Kilala ko lang presidente siya pero hindi niya po kilala. At wala po akong sa kanya at wala rin ako ibibigay na dokumento sa kanya dahil yung mga dokumento na yun nasa PDEA. So, yung nagbigay sa kanya, nasa PDEA rin pero hindi po kayo yon. Opo, kasi unang-una, kung meron man siyang man siyang natanggap na report, siguro parte po ng kanyang kapangyarihan o tungkulin bilang presidente. Kasi ang mga government agency trabaho po nila tungkulin nila i-brief yung presidente. At nung mga panahon niya war on drugs, hindi ako nagtataka kung itong mga lahat ng ng buong Pilipinas merong report na nabibrief yung presidente sa mga sitwasyon natin sa illegal drugs. Yung mga sumunod na PDEA chief po sa panahon ni Presidente Duterte, tingin nyo ba alam nila itong mga dokumentong ito at yung pagmamanman na ginawa kay Presidente Marcos? Hindi ko po alam Wala po ako idea. Hindi ko po alam. Well, maiba naman po tayo, no? Dahil kayo po ay naging PDEA agent, no? Narinig nyo rin yung sinabi ni Secretary Abalos dun sa hearing tungkol dyan sa Aritagtag, no? Okay. Ano po ang pananaw ninyo na
mukhang hulog ng langit ang nangyari rito dahil wala man lang silang intelligence work, no, doon sa sinasabi nilang biggest drug haul in history, no? Ano pong pananaw ninyo sa nagkulang yung mga ahente na nasa likod nitong di umanong biggest drug haul sa Alitagtag, Batangas? Alam niyo po, attorney, no, kahapon po, nung matapos magsalita ni Secretary Abalos, nagpasabi po ako dun sa kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, sir, magbabat-in sana ako noon. Sabi niya, tatanong kita mamaya, hindi mo pattern. Pero may mga meron akong matanong sana kung yung bang ginawang pagkakahuli dun sa dun sa mga shabu na yon, ito ba ay checkpoint o ito ay anti-drugs operation? Kasi iba't iba po yung mga lumalabas, merong sinasabi na meron sa social media na ang sinasabi si Secretary Abalos di umano yung nagpost noon na nagkaroon ng buy-bust operation. Meron naman nagsasabi na ito ay checkpoint. Meron naman nagsasabi ito ay nagkaroon pa ng hot pursuit operation. O meron nagsasabi na ito ay random checkpoint. Bilang isang dating alagad ng batas, binabalikan ko yung kung paano yung mga legal na proseso o mga legal na kadahilanan kapag mayroong mga mayroong mga nagaganap na paghuhuli doon sa checkpoint. Kasi sa checkpoint, sa pagkakatanda ko, dapat merong andyan yung plain view doctrine eh. Di po ba? Tama po. Pag hinarang ang sasakyan, ang po pwede lang na gawin ng isang peace officer, yung titingnan lang kung ano yung nakikita niya na abot ng kanyang paningin. Hindi kami po pwede na basta sabihin doon sa occupant na sasakyan, buksan mo ito, buksan mo yan, buksan mo yan. Kasi wala kaming wala kaming authority para magdikta ng ganun dahil kinakailangan court order o yung search warrant. Kasi pagre-requestan na po yun. Unless, otherwise po, kung meron itong na-commit na krimen o meron siyang initial violation na na-commit. Ngayon po, kung sinasabi naman ito ay anti-drugs operation, yung bang nag-conduct ng anti-drugs operation na nasa checkpoint, sila po ba ay deputized ng PIDEA? Kasi, lahat ng mga anti-drugs unit, deputized ng PIDEA yan. Kaya nga hindi ko mo ikaw NBI ka, hindi ko mo ikaw ay PNP, basta na lang ikaw ay magkakandak ka ng anti-drugs operation. Unless ito ay mahuli mo ng talagang in flagrante. Kumbaga talagang kumbaga aksidente. Pero kung ikaw sasabihin na ikaw ay nagkandak na anti-drugs operation, dapat deputize ka ng PIDEA. Pag deputize ka ng PIDEA, armado ka ng pre-operation and coordinating sheet o meron kang authority galing sa PIDEA. Ultimo nga kami, PIDEA agents na. Required pa kaming kumuha ng pre-ops and authority to operate. Di ba? At iyan ipapasok namin sa National Operation Center o sa Tactical Operation Center para po iyan lagyan ng control number at bibigyan kami ng Certificate of Coordination. Ito po yung presumption of regularity na talagang lehitimo yung aming gagawing operation. Di ba? Kaya ito, ano ba ito? Aksidente sa pamamagitan ng checkpoint? Paano? Hindi po pwede kasi nasabi, nasabat namin to, ganito, ganyan ka, hindi po pwede. Dahil yan, pagdating sa korte niyan, iisa-isahin yan, hihimayin yan. Kung paano kami ginigisa ng mga defense counsel, yun yung ganun mga experience namin. Kaya hindi po ganun kadali yan. Madali, sasabihin lang sa sa media, magiging media mileage. Pero pagdating sa korte, kawawa uupo dyan. Well, yung dun po sa timbang, no? Ito po, presidente pa nagpunta ron at nag-anunsyo, 1.9 tons. Ano ba ang SOP dyan, no? Pag nahuli, hindi ba ang unang-unang gagawin ay titimbangin? At ang pangalawang tanong ko,
paano po kaya nila nalaman na shabu yun? Meron kaya silang instant laboratory na isinet up doon sa Alitagtag checkpoint? Kasi by plain view, hindi mo naman malalaman kung shabu yun or tawas. Tama po kayo. Kasi hindi po pwede sabihin, yung ganong kalaking nakita naman natin nung sa report na binuksan, meron po na yung sa likod binuksan. Nakita naman natin nakapakete, naka-bulk yung Kumbaga sa walang kakayahan ang kahit na sinong tao, kahit na ekspertong ahente o operatiba ka na, isasabihin mo sa korte na, unang tingin ko pa lang, drugs yan. Walang bumabase lamang ang hukuman sa isang scientificong report o yung chemistry report. Doon lang po yun ang basihan na ito ay illegal drugs. Tama po ba? Kasi kagaya niyan sinasabi, checkpoint, kung ang dahilan nung checkpoint nakita, Kasi yung search incidental to lawful arrest parang ganoon yung ang magiging tema ng sa atin po napapag-usapan lang po natin search incidental to lawful arrest. Ang operatiba, inuli ka dahil may na-commit kang violation at nirikisa yung Pero kung sasabihin na nung pinara namin, nakita namin ganito yung bang ganong karami, ikaw halimbawa ako yung ilalantad ko ba yun? Itatago ko yan. Iko-conceal ko yan. Ngayon, hindi dahilan na kasi so nakita ko. In your expert opinion po, no? Oo. In your expert opinion, dahil talagang pinakita nyo naman sa ating mga televiewers na alam ninyong proseso, dahil napakatagal ninyo naging ahente sa PIDEA, paano ma-explain yung diferensya sa timbang? Ayun sa timbang po, ganito, Usually, halimbawa, sa 1 gramo na lang po. Sa 1 gramo, pag sinabi na inanom na 1 gramo, minsan, ang nangyayari na lang yan, nasa point, 0.9, 0.8. Sa 1 kilo, kadalasan, nagkakaroon lang yan ng, ng maliit na kulang. Yung parang, di ba, halimbawa, ang 1 kilo, 1,000 gram, 999 o 998, parang ganon. Pero pagka yan, naging, nabawasan ng, ng, halimbawa sa 1 kilo, 1 guhit. Di ba? Sa 1 kilo, meron siyang 10 guhit. Pag 1 guhit, 100 gramo yun malaki. Sa kaso na ito, ilan yung nawawala? Bali, para more or less 400, 0.600 tons pong nawawala. Ang laki masyado po Kasi kung tingnan mo natin sa 10, sa 10, i-round off natin yan, yung pinakamalapit na numero dyan is 8 para ma-round off natin siya sa 10. Pag kaya nasa 6, hindi pwede siyang i-round off sa 10 Diba? Ewan ko kung itama nyo po kung mali ako Kasi masyadong malaki. Parang masyado atang malaki yung discrepancy. Kasi nakita ko doon sa mga report may timbangan tinitimbang siya At siguro kung meron mga sinasabi, nagkamali daw, sana hindi sila basta-basta nagsasabi agad doon sa At yung pagsasabi na high grade, ito ang qualitative result para masabi yung purity. Kung mataas ba yung purity, ay yung forensic chemist. Nagre-reflect po yun doon sa report. Based doon sa request mo para doon qualitative and quantitative. Pero yung pagsasabi na, ito high grade to, ganito, ganyan. Paano nalaman high grade yan? Hindi pa pumapasok sa laboratory yan. Hindi pa na-examine kung ang laman nito
50% tawas at 50% illegal drugs. Hindi ba? Hindi po pwede. Dapat magsasabi tayo ng ito high grade o maganda yung purity nito, dapat yung may report, yung laboratory service. Well, ito huling-huli na po talaga dahil napakadami na naming oras ang nakuha namin sa inyo, no? Pero sa commentary po ng coverage ng SMNI dyan sa hearing na yan, karamihan ay hindi naging happy doon sa pag-conduct ng hearing ni Senator Bato. At mukha daw ang naging prominente yung pagsabog niya laban kay Maharlika at mas binigyan ng pansin kung sino nag-leak kesa doon sa pinatotohanan ninyo na meron talagang intelligence report at naghanda kayo na raidin sana ang presidente ngayon. Ano po ang evaluation ninyo sa performance ni Senator Bato? Kayo ba ay kontento na patas lamang siya o merong kinikilingan? Alam nyo, yung sa akin personal opinion, sa kalagayan ni Senator Bato, mahirap po para sa kanya na yung ganyan, kasi unang-una sa tingin ko sa kanya, yung mama talagang ginawa naman niya yung kanyang trabaho. Nag-iisa siya. Pangalawa, yung pagkakataon na ipinustro niya, yung bang pinustro niya yung investigation, natuwa na po ako doon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon para formal kong panumpaan yung mga information na nasa aking puso. Yung mga nalalaman ko, yung personal knowledge ko dito sa nalaman itong mga classified documents na ito, no? At yung mga pagkakataon na nabigyan ko ang Senado sa pagkakaroon ng sa doon sa mga information na na-elicit nila sa akin at pumasok doon sa record ng Senado, sa akin sapat na po sa akin yun. Kung meron man pong pagkukulang ang butihing senador o kung meron man siyang mga pagpuri o doon sa kabilang partido, yan naman po dahil pagdating po nung pagre-resolve po ng investigation niyan, lalabas kung ano po yung mga na-elicit na information doon sa investigation po na yan. Sana po, kung ako sa akin lang po, bigyan na lang po natin ng benefit of the doubt yung tao at mahirap po para sa kanya dahil ang issue rito ay yung involvement ng sinasabing na yung presidente daw ay di umano ay bangag o gumagamit na base doon sa confidential informant. Mahirap para sa kanya dahil nga siya ay identified doon sa dating Pangulo. Mahirap po din sa kanya na para bang ginagawa niya lang yung investigasyon para sa ang magbe-benefit is yung dating Pangulo. Mahirap po para sa kanya. Sa tingin ko lang po, sa akin personal na opinion ko lang po yun. Pero ang maganda po dito, napanumpaan ko po yung aking testimonya, na ilabas ko po yung ibang mga personal knowledge ko kaugnay po doon sa ginawang investigasyon sa PIDEA at doon sa napatotohanan ko na original o totoo yung mga dokumentong inilabas doon sa social media at nakaharap ko yung mga taga PIDEA at nakita naman po ng taong bayan na namalas nila kung sino yung nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling doon sa palagay po nila. Ayan. Attorney, maraming salamat. Nako, maraming. Sir Jonathan. Maraming salamat, sir, Mr. Morales. Maraming salamat. Papasalamat pong sambayan ng Pilipino sa inyong katapangan nga, sa inyong katapatan, at sana po pagpalain kayo ng Panginoon and may He keep you safe laban po dun sa mga puwersa ng kadiliman na nais kayong supilin. Maraming salamat po sa inyo. Yan po mga kababayan, si Sir Jonathan Mga partner, Morales, ang dating PIDEA agent. Ayan, attorney. Go ahead. Hindi na tayo magbe-break dahil talagang kinakailangan himay-himayin natin yung sinabi niya, no? Oo. Siyempre, ang pinaka-importante na nangyari kahapon,
yung pagpapatuhanan niya na siya nga ang gumawa ng pre-operation report at saka ng, ano ba yung isang report, ano tawag doon? Authority to operate. Hindi surveillance report. Authority to operate. So wala nang kaduda-duda na totoo yung pre-operation report at saka yung authority to operate, no? Wala na pong kaduda-duda dyan. Sa hukuman, yan po'y admitted. Ang pinaglalabanan na lang, ano yung bigat ng ganyang dokumento, gayong sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang mga record yung mga ganyang pre-operation report. Na sinagot naman ng ating testigo na talagang wala yan sa record kasi nga naudlot yung actual operation. So talagang hindi yan dapat mare-record dun sa record ng PIDEA kasi hindi nga natuloy yung report. Pero sa tingin ko, kung ako ang West sa isang hukuman, tatanggapin ko yung ebidensya na yan at babaliwalain ko yung mga pagsisinungalingan ng mga taga-PIDEA kasi pag merong ang dokumento, ang proseso, dapat i-identify lang yan nung gumawa ng dokumento. So, ngayon, ang napatunayan na, merong confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa PIDEA na gumagamit ng pulburon ang ating presidente at ang isang artista na sa pamamagitan ng ganitong impormasyon, gumawa sila ng pre-operation report at ng, ano ba ulit tawag yun sa report na yun? Authority to operate. Authority to operate, no? Napatunayan na po yan. Hanggang doon lang naman tayo. Hindi pa nagpapakita na gumagamit ang pulburon ng presidente, pero may ganyang impormasyon na nanggaling sa confidential informant. At mukhang, bagamat hindi pa naman sinasabi ni Presidente Duterte na ito rin yung kanyang dokumento na nakita, mukhang ito nga rin yung dokumento na nabanggit ng Presidente doon sa Davao Maisog Rally. Yan po ang malinaw. Pero napakaganda rin yung sinabi ni ng ating testigo dahil nga doon sa Batangas, matagal ko na naman sinasabi sa inyo yan. Nabilib ako sa kanya kasi hindi siya abogado, pero bihasang-bihasa siya sa tamang pag-iimbestiga, lalong-lalo na sa paghuli ng droga, no? Na kinakailangan talaga, bago ka mag-search sa checkpoint, dapat naka-plain view. Paano mo naman malalaman kung shabu yan? Dahil lang shabu nga, hindi mo nga malalaman kung shabu yan until dumaan yan sa proseso sa laboratorio, no? At lumalabas na talagang malakas ang posibilidad na hindi magagamit yung shabu na yan na ebidensya. At ang kababalaghan pa ay paano nagkulang ang timbang. Samantalang right there and there, meron namang mga timbangan, no? At saka saan ang galing yung high grade? Kasi nga, para malaman mo kung high grade yan, para malaman mo nga kung shabu yan, kinakailangan dumaan muna sa laboratorio. Pero malinaw din na mukhang chance checkpoint discovery ito na magiging malaking problema yan para sa mga nakahuli dahil sa ating saligang batas nga, no search shall be conducted unless pursuant to a search warrant after determination personally made by a judge of the existence of probable cause. So napakadami nating natutunan dito sa ating naging panauhin. Partners, ano sa tingin nyo? Attorney, may tanong ko lang kasi kahapon nung una kasing tinalakay itong sa Batangas Drug Hall, no? At tinanong yung otoridad, yung pambansang pulisya, yung nag-operate, kung ano nga ba itong operation na ito, kung ito ba ay intel-driven or by chance lang. Unang sagot ng opisyal, by chance lamang. Tapos nagkaroon ng konting discussion, tapos biglang pihit at isiningit na yung intel-driven. Matagal na itong na-operate, siguro mga more or less 2 linggo na ba ang nakalilipas. Pero para sabihin nyo na parang hindi sure tapos pinalitan, anong masasabi mo dito, attorney? Kasi kahapon sabi may intel-driven. Nakikita na ba nila na hindi magiging malakas yung kaso dahil nga doon sa proseso na nabanggit nyo po, attorney and ni agent? Hindi lang nila nakita na mahina ang kaso nila, alam nila na baka hindi ma-admit into evidence yan. Kasi kung by chance yan, absolutely zero chance yan na po pwedeng ma-admit yan. Zero chance. Kasi nga, probable cause ang hinahanap natin At kinakailangan, plain view doctrine. Paano mo nga alam na shabu yan sa pamamagitan ng iyong mata lamang? Imposible. So, kaya bumabawi sila ngayon at gagawa sila ngayon ng kwento na meron silang intelligence build-up. Kaya nga lang, captured na on film. After sila sumumpa, na sinabi nila ay by chance.
So ngayon, mahihirapan silang magbago ng bersyon sa hukuman kasi under oath din yung kanilang testimonya sa Senado at captured on camera. Hindi gaya sa hukuman na meron lang transcript of stenographic notes. No? So I think talagang bulilyaso italaga itong nangyari sa Alitagtag at ang tanong lang, bulilyaso ba ito o ito ba ay staged? Attorney, huli na lang, madagdag ko lang bago lang tayo tuloy magtapos. Kung sakali man magpa-drug test ang Pangulong Bongbong Marcos at nagnegatibo, may pananagutan pa rin ho ba siya dito sa mga binabato laban sa kanya? Well, alam niyo po, kung napatunayan talaga na merong intelligence information na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga sa 2012, walang immediate impact kasi matagal na yung 2012. Kaya nga lang, ang resulta niyan, yung pagdududa sa isipan ng taong bayan kung gumagamit pa siya. Kasi nga sa panahon ngayon na mukhang kinakaladkad nila tayo sa giyera, hindi natin alam kung ito'y impluwensya ng isang tamang proseso ng pag-iisip o kung ito ay resulta ng hindi tamang pag-iisip. So magkakaroon talaga tayo ng duda, no? At pangalawa naman, hanggang nananahimik ang presidente, nandyan yung duda na yan. At ang aking paningin naman, katungkulan niya ngayon na ibigay sa atin ng impormasyon sa katotohanan ng kanyang estado ng pag-iisip. Dahilan po ay karapatan ng taong bayan sa ilalim ng ating saligang batas na sa kauna-unahang pagkakataon ay kinilala ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At dahil dyan, attorney, nako, wala na po tayong oras sa tayo magpapaalam na po. Siguro mensahe po ninyo sa ating mga kababayan ngayong Labor Day. Happy Labor Day po sa inyo. Well, happy Labor Day sa lahat sa ating mga uring manggagawa, no? At ang pinakamagandang regalo sa ating lahat ng manggagawa ay yung regalo ng katotohanan. At sana nga po, gabayan ng Panginoon at protektahan ng Panginoon yung tumayo para sa katotohanan kahapon sa Senado. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.